Nanano ko pa, oras na naning kwentuhan, King, amanong siswan. King lagyan, Jody Dizon Mercado. Okay na, pag-monitor na ako pa. Sige, thank you, bye-bye.
Do po kabalen. At syempre, nanano ko pa, oras na po ng kwentuhan, King Amanong Siswan. King lagyan na pong Jody Dizon Mercado at Nicolette Henson Hizon. Ako po, Ijana Lumbang Parungaw at ini, Tingnan Pata. Kabalen, baloy po, King Kaurasan na ini. Ay niya, as na pong karimlan, kini po kayong Pampanga, medyo ating hindi takauran, o itakaman man tang atik-atik. Ano pong kanya man na mag-selfie-selfie, kabang may magpapagkwento. At syempre po, kaba pong nanamnaman tayo yung panahon kay kasalukuyan. Meron po kasi kareng manyaman na panahon na magpainawa, ipapagkwento, ita po medyo maribla. Halupad na po ni kasalungsungan tang po panamdaman, lalo na po ita po kaya hindi kayo Pampanga. Nerata naman pong aliwatang kabalen. King kasalukuyan naman po mamangan. Manyaman po kanya na ulam itang medyo mamali-maling sabo as niya po kanyaman panamdaman kay lalamunan ita po tang akmulme, uling mapaliya, kasabi na po o panamdaman taong kung mariblang panahon po takaya mimilog kang manyaman na sabo. At syempre po, itang po Kapampangan ngarapin. Makanan yaman po kasimpiyan, hanggang saboy ang mga sanyan, saboy ang mga pong karniyan, chicken, pork. Siyempre po, papanyaman tayo po talaga. At siyempre, itang pong Kapampangan, itang po palampasan itang ating tamong ilutong kanan mga kasimple, i-selfie tayo, o tayo po, i-post tayo po, hindi katamong Facebook. Siyempre, ada ka rin kaya katamong account niya, as mga pakyapos la. At ila mismo, tambalama, ni kala pong manyaman, mga meaning po. At itang po kabalen, ning makaninim muna mga oras, o huling atsyo po, itang po may papabilya, abe-abe tamo, ning mamangan po, takay may papagkwentuhan tamo po. At syempre po, karetang mamangan nagdili-dili, nung wala kayo po kaya kwentuhan, bayan nyo kami po, Keniken Nanupata. At para po kaya katamong, Amano, Ngening Aldo, o hindi na po makatanda niya po, at syempre po gamitan tayo Aldodo. Kaya katamong Amano, para po Ngening Aldo, ning Biyernes, o hindi po, Langotche. Timburi na pong sabihan ng Langotche, sacks o itang bag, ang pong pouch. Inya po kata pong ikayo, kayo pong buring ilulan, kaya kayong bag, kaya kayong pouch, yung gamitan tayo pong termino, Langotche. O, ay ni po, example ng kanano tayo po gamitan, termino Langotche. Wanan mo rin Langotche, kaya tang uling lulan ng tanalang pale. O yan. Baloy niya po yung Langotche. Ito pong sako. Ngayon pong maglulan kayong kabyas, maglulan kayong pale. Dito pong gagamitan tamong reta-reta kausan tamong pong sako, kaya katamong pong Amano Langotche. At po kasi reta po kasi liwa tamong Amano, kaya katamong pong Amanong Siswan. Tahanala po laganas agagamit. Pero pauli na po ni kaya katamong Amano, babyeta mo, kaya nanupata. Sana po maging yung dalan ba, ang taagang bultala at agamit talanggang makanano mo at balutan mo ka rin kaya nakan na yan pong kanyaman apse at gagamitan kaya katamong Amanong Siswan. At para po ka rin kabalenta naman na maninaya po, ka rin kaya katamong kapabaluan, ngayon nga daw, kaya katamong lalawigan. O rin na po, kaya katamong announcements, ngayon nga daw. Ayan po ating tampong Division Call Center for Tutors. Ayan ka, kaya katampo kabalen, ngari na medyo po problematong bagya o makukonsumisyon kay karelang pamanuro ka rin karelang anak, lalo na po uling ating gagamit tampong modules, lalo na rin karelang public schools. Kanya obligado tampo itamong ngari na turuan ang rin kaya katamong anak. Inya mo po na yung minsan uling aliway tang panahon tamo, aliway panahon na rin anak ngeni, ating tao po ngayon makayang balong ituro karela. Kanya po nung ating kayo pong buring ikuta, malyari kayo pumunta kay Facebook page na po ng Division Call Center for Tutors. Karin po, pwede kayong mangutang o nung ating kayong strategy buring gawan para karin kayong anak, karela po makakwatan pong advice. O kaya naman po, mouse kayo karin yung merong maka-flash, karin po kaya kayong tutukita mo pong kapabaluan para naman po karin kaya katamong micro, small, medium enterprises na makafocus po karin kayong pa mga sweets and delicacies bilang karelang produkto niya. Aroy, tamo pong Kapampangan. Sikat tamo naman po kayo. Kaya nga karin pa mga turones de casoy, pastillas,
kareng miyayaliwa pa nga. Siyempre, kakanin mo naman, mga galing lang mo naman, rin Kapampangan Ken. Kaya pong October 10, doon pong Sabado, bukas siya po yan, alas 9 na po ning abak, babiyan po kaya kayo ning via Ismera e-community group in product and process improvement webinar. Ayan po, po kakalimutan, baka mas i-improve talo po rin kaya katamang produkto at mas makapagkumpitang pa po kareng niyayaliwang lugar. Ano po manyaman, masanting niya pa po packaging at magaling tao po pong mag-market, kita mo pong Kapampangan. O hindi po, hindi kaya katampong tutuking kapabaluan, hindi po. Para ya po kareng memalena ning porak, lakwas po kayo Barangay Manibaug, Barangay Senyora at Barangay Santa Cruz. Bukas mo naman po yan, October 10, alas 6 na po ning abak, hanggang alas 3 na ning gapanapon, ala ko pong kuryente. Siya maoras siya po yan, medyo makabakabaya. Inya po ka rin po taga-porak kay Manibaug, Senyora at Santa Cruz. I-charge nyo po rin kayong cellphone, ang po pong gadgets. Uling medyo makabakabaya po yung oras na ala ko pong kuryente. Anya, ikayo po kabalen, eta po pabore na maging ang sumbagal, yung nilalako kuryente para eta maging prepared. Mas akakitaan po ngayon, makananitaan po magsadya ng makanya na ating power interruption. At o hindi pa po kaya October 10, pamurin po bukas, 11 p.m. hanggang 7 a.m. ng October 11. Ating pamurin po power interruption at ring apektado po yapining Barangay San Francisco MacArthur Highway portion na po ning Barangay Abuso Hill, Puyat Avenue. Ating mo rin po kayong Barangay Poblasyon, Mamitang, Dolores, San Joaquin, Kaputod at Lubola, Tabun, Santa Ines, Mangalin, Santa Maria at portion na po ning Barangay Bundabul. Ala ko pong kuryente bukas, 11 p.m. hanggang pong alas 7 ning abak ning October 11. Ini po karene yung tutok kita po kabaluan para yung po karang tawang yung Angeles na po. O ini ala pong loob. Alang loob, ulin po para kayong pa magmasusi king Twin Fiesta king Ciudad Angeles. Kanya pong October 11, kanya pong Monday yan king Lunes, ala ko pong klase, ala pong loob king obra, ulin pong special non-working holiday po king Ciudad, at mo pong para magmasusi king Fiestang Lanaval. At kay October 30, tandaan niya po, ilisaya ka ng kalendaryo yun, Piyestang Apong Mama Kalulu naman po. October 30, special non-working holiday pa mo rin po kay Ciudad ni Angeles. In kaya katamong tutuging kapabaluan, ini para yan naman po, karin kaya katamong micro, small, and medium enterprise sa nepo. At hindi ka kain na naman po, masanting pong webinar para kaya kayo itang ihanda program. Meron na pong webinar series yan po na Aldo Doya Labin-ana Maldo. Mag-umpisa po kayong October 13, ang gaya po kayong October 13, ang gaya pong October 29. Bari pong alas 3 ng gagpanapon, ang gaya pong 4:30. So may mga oras ang po kapitnaya po yan. Hindi po i-promote po yung MSME's Resilience for Sustainable Recovery towards better normal. Ito na po kayong new normal. Kailangan po, kaya katapong negosyo, kaya katapong kabiyayan, makatukilan mo, kailangan po resilient tampo. Tampo paboran yung pandemya, maging yung sangkan, bakang tapo, kaya katapong kabiyayan, midaw niya, ali po. Kaya kailangan po makiabe, tampo kayong ihanda program webinar series. O yan, para po karetang nung makalaan po makapagyabe, munta kayo mo po kay DTI Pampanga Facebook page, ba makapag-register kayo. At karetang topic, buriyo pong pakyabayan, karetang Aldo. Kasi po 16 days yan, so makapili na kayo man po. Kapalan din minsan po, titamo po palawas kayo kay CLTV 36 na burita mong balikan, o kaya naman amis, tamo po at tinta pong, o ayal ben yun po kay YouTube channel, kaya kataan pong programa, itype yan po yung CLTV 36 official, at ken akatiya po akatiya po kaya kataan programa na buriyo pong balikan. Siyempre, nung buriyo pong kwento ang Kapampangan, balikan nyo po, rin kay programa tamo kay ni kay Nanupata. Kaya di po, nakatang pa po api sabihin, ikakatang programa. At syempre, gamit po, ikakatang Manong Siswan. At yan po, kayong pa magbalik, ni Nanupata.
Magbalik po ing nanupata at syempre bataan naman po kanya mag-selfie ne po as na po kasantingitan nga kay makalako stress itang nang minsan po masanting mo rin itang makaitan po kayong social media akakitaan po na maliyari at akalimantan pa samantala ini po nga epekto na ni katamo nga pandemya at ngayon po miyuso yung pamananaman po o hindi pamananaman po miyayaliwa yung klase pwede po itang mga gardening tamo po kayong balet at yung tamo pong mananaman tamo pong gulay-gulay kayong backyard tamo ne po at yung retang mananaman kayong marangle. Pero makanyan mo rin po as na po kasantingin mananaman bakanta po ma-relieve tamo karang nanuman pong panamdaman tamong epekto na ning pandemya at yung kasantingan na po nini yung TESDA po mag-offer yung miyayalawang kurso na ating pong kabaluan kay agrikultura. Lalo na po kakatang po yung Pampanga ne po meron nga pong probinsya na talagang malawak o marakal po, gabon, pwedeng pitang dakal po ortilano kay at pisabyan tamo po nung makanano po kaya yung pamag marangle, nung makanano ng kaya katamo po ortilano, mas asap apasan tingda yung karelang pupul at kaya betala po rin eksperto, iba't po kay TESDA ne po, ila po, di Miss Maria Cristina Pujamat at Sir Mervin Borse. Hello po, kamusta kayo sir? Ayos kami. Magandang tanghali po. Una. Ma'am, maluwa na kayo po ba kay TESDA, Ma'am Kat? Ano, Maluwa na ko po trainer kay TESDA. kakasimula ko mo po ngayon, graduate ko po talagang accounting, pero may attract ko po king pama na naman po Kenny. Kaya inamegaral ko pong organic agricultural production, Kenny pong TESDA safety sigal po. Ano yun na po pala kabalen lagi Ma'am Kat. From accounting to agriculture, malyari po pala ito. Panamdaman po kay puso tamo nung no karingitang burita mo. Sir Mervin, makanano naman, matagal na po ba kayo? Maluwat na kayo po ba? Po. Bago lang din po ako, graduate po ng BS Agriculture, tapos ayun, pumasok po dito sa farm para magturo ng organic agriculture production dito. Magkat kay panahon na at kayo po kay TESDA marakala po ba karang kabalenta mo yung interesadong kumangkurso kasi hindi po kay traditional na pamaniwala minsan po itang experience nga yapin nga although talaga pumitin the best teacher po pero kailangan tayo pa pong improve ang pa pong ating tamang experience. Nakala po ba rin bisa pang mas ma-improve aliwang po itang karelang karanasan nung itang talagang scientificong pamanigaral na bibiyena po ng TESDA. Dakala po din bisang mabiyasa po. Last year po, may kapag-graduate kami pong 600 students. Tapos this year po, goal mi po, mas dagdagan nila pa po. Then bisang mag-aral. Ito pong dakala mag-aral na rito, from Pampanga na po. Atin pong Pampanga, Tarlac, Zambales po, Makanta po. Kaya ni pong Region 3. Nung lalawan niya po, nanitang age bracket na retang magkay, bisang mabiyasa kayong agriculture. Kasi sabi daw po, medyo matuan mo lang, kaya katamo pong ortilano, inyali kaya tando po rin anak, na sana ilan naman, bakit ating palit po, karang kaya katamo mga tuwanan. Nano lang mo po karaniwan edad? 18 to 60 po, Makantala po din mag-aral po din. Opo, kasanting na po ita. Buri kaya po din na nita, 18 na as young, as 18 years old po na bisa lang mabiyasa kayong agrikultura. Sana po rin kaya katamong anak, eda po kakalingwan na as kasanting mo naman po yung kabyayan kayong gabon, basta biyasa tamo mo kung gamitan lang. Sir Mervin, nanula mo po ano po yung mga kurso na meron po tayong sa TESDA na related po sa agriculture? Meron po kaming 3 kurso. Yung isa po ay Organic Agriculture Production in situ. Yung po ay tungkol sa pagtatanim ng mga halaman na walang gamit na pesticide o abono. Makasama din po doon yung pag-aalaga ng manok na wala din gamit ng mga kemikal, baboy, kambing, at magagawa din po ng organic na pataba. Tapos po yung pangalawang kurso po ay FFS po sa RCEP, sa palay naman po yun. High quality inbred seeds and seed certification and mechanization. Yung po ay yung pagtatanim naman ng inbred na palay para makapag-produce ng binhi.
tapos magpa-certify ng binhi. Kasi yung mga magsasaka po na bili pa ng binhi, ngayon, ini-encourage po silang mag-produce na ng sarili nilang binhi na high quality po. At saka yung dinagdag na po doon yung farm mechanization, yung para gumamit sila ng mga rice machinery, yung mga pangararo po, yung tractor natin, four-wheel tractor, yung ating yung halimaw kung tinatawag, yung combine harvester, yung mga ganun po mga pang-machine sa palay. Tapos yung isa po ay agricultural crops production in situ. Yun naman po ay more on sa halaman lang ho, sa paggugulay, at saka hindi po organic na yon, yung paano mag-apply ng fertilizer, na abono, paano mag-grafting, markot, mga seed identification. Ayun po. More on sa halaman lang po yung agri-crops. Ma'am Kat, balik mo abal, makatula po din, niya po, trainer niya pong agriculture, may pong babae talaga, papakita mo na hanggang man po na minsan dominate din po talaga rin lalaking agriculture sector. Pero lawan niyo po, yung trainer tamo po, meron niyang babayas na po kasantingan niya, Ma'am Kat. Ikayo po, nanula po retang tuturuyo karela, kasi minsan po, taray matubaloy naman. Mas biyasa ko pa kang Miss Katana, kasi talaga mana naman kung ikayo po nanula po retang kaya kayo tuturo karela. Nakasabi po eksperto kayo talaga at kailangan niyo yung abya karela na ina pa ba? Ito po sigurong ipaliwanag po karela, itang organic ya po. Kasi di ba may sanela po ng aliwa na maggagamit chemical, pesticide, mga siguro po yung kasantingan na po ng organic agriculture production, ito pong natural ya mo po itang alay pong chemical, organic, itang safe ya po talaga na sigurado itang quality na po nitang i-harvest daw, masanting ya po. Opo, bakit ka rin malbetaan po. Meron po ka rin po-promote na ng test dahil organic farming. Yapin po itang gagamit mo kung patabang reta pong pupunin ng damulag, makanyan, then yayalo ang hari po. Kaya kung gagawa tayo pong compost na po, reta po gagamit fertilizer. Ita po na kareta pong masyado pong conscious kayong karelang kabulasan. Ita po yung buridang kakanan. O na makanyan man, ma'am, dakal ba bisang makabalo kitang organic farming na aman niyo, ma'am? Opo, dakala po. In feedback natin po ding aliwa, mas masanting niya po kanitang organic kesa po kitang dating way da. Itang mas mig-improve la po kanun in tanan in gagawan da pong paman naman. Tama naman, opo. Sir Marvin, kayo naman po, bakit kailangan na yung mga farmers po natin, bata, matanda, gustong matuto, ay kumuha ng proper training mula po sa TESDA, hindi lang yung experience, hindi lang turo ni tatay, kundi yung turo po ng isang institusyon o ng mga institutions at ng ahensya kagaya po ng TESDA. Opo. Yung training po namin ay para mag-improve din ng kanilang yung mga practices nila, yung kanilang lifestyle. Kasi yung iba pong mga magsasaka naman, maalam na silang magtanim. Kaso, pag nag-aral sila sa TESDA, madadagdagan pa yung kanilang kaalaman, mas mag-i-improve pa yung kanilang ani, mag-i-improve pa yung kanilang, bababawasan din yung kanilang gastos kasi magiging efficient yung kanilang mga practices, yung mga input nila magiging efficient. O yan po, dimdam nyo pala. Mag-training kayo po pala, may turuanan kayo naman kung makanakan mo kayo makapagtipid. Aliwa mo po itang kung nano itang masanting fertilizer o nano masanting strategy la rin tang gagawin mo na nung makanakan matipid pero masanting niya po kaya kayong produce at mas marakal tampo produce. Miss Kat, karin may nga labas ating tampong pandemya maka namin yung execute, kaya kayong TESDA trainings online or ating kayo pa mo rin pong face-to-face, kanya mo, matutuki kayo po ka rin health protocols. Nagsilbi kaya po may face-to-face kasi medyo madagulya rin po ining farm ni Kenny. Yung gagawan mi po, by batch la po lulog. 12 in guidelines na po kasi ng TESDA, 12 booking abak, tas 13 booking ugto. Kasi ela po pwedeng isabi-sabi. Tapos magkaya kami pong social distancing, laging maka-face mask at mag-provide kami din pong face shield. Kaya hindi po kayo mabaga, syempre nang minsan gagawa kayo muna mga pong research kung mananlarat ang masanting itanam kayong Pampanga. Mamaya kayo rin pong suggestion. Karing kaya katamo pong mag-training nung nanoy ang masanting na itanam. Nano mo pong masanting kayong Pampanga?
Yung maganda pong itanim sa Pampanga. Tasin ng lupa po tayo. Ang isa po yung mga isang course po na maganda ngayon dito ay yung sa RCEP po, sa pagpapalay. Kasi marami din pong mga magsasaka na tayo dito na palay po yung tanim nila. Pero pagkatapos ng palay, siyempre, katanim din sila ng iba. Pero, siyempre, palay po, ang mga Pilipino din, kahit di naman sa Pampanga, mahilig sa kanin pa rin. Saka kahit po nagtatanim sila ng palay, marami pa rin po silang natututunan sa RCEP kasi yung iba po talaga hindi nasunod sa o kaya hindi pa nakakarinig doon sa tinatawag nating palay check system. Yung mga sistema po na pagtatanim ng palay, meron po kasing mga standard na binibigay na pinag-aaralan na ng mga eksperto, ni research na yon, ganyan. Kaya yun po, maganda po yung RCEP. Okay. Po yun. Pale po, yung Pale. pinakakahit ni Pampanga po talaga. O yan po, karang kaya katamo pong Ortilano. Ita po palang pamag-training, aliya mo po basta-basta burita mo pong masabi na may kapag-train tamo ng Tesla, aliya po. Kasi po retang bayong technology na atin po ngayon, na alatang po balo, ay adaptala pala, abibyedo po kaya katamo, numakiadetan po kareng training na po ng Tesla. Mr. Makalano lang mo po pag-avail o nung bisa ala po kasalungsungan po kasi ating pangmana naman o itatang o tayong anak na rin buburi na yung adi ng training kalupa na ning sasabihin nyo mayan makalaro niya po itakikiin kayang anak kayong test na baka makapag-training. Kani po kaya kaming Santa Ana, king St. Isidore the Farmer Learning Center po. Magsilbila pong mag-enroll. Kani po, mag-message lang mo po kitang number ang po pong o kaya kitang page, tapos pwede nila pong pag-reserve slot kanta pag atin la din po kasing scholarship din mag-aral po Kenny, atin na pong allowance. Po. Opo. Kasi daram naman ko na yung minsan ating tawong NC1, NC2, karang aliwang kurso kayong test kayong kursong agrikultura, ating mo naman po, ating kayo ng mga i-issue makantare, ang National Certificate House. Apo, data po rin Organic Agriculture Production NC2, Agricultural Crops Production NC2 po ang papuitang FFS po. Opo. Siguro po bakang tamanas anting dyan po rin kakataan pong Ortelano nung makananula po kasanting itang ating tamo naman pong hausan ng National Certificate from TESDA. Yan po ang tabayanan niya. Ibiyede po kaya katang maragyak bisita iba't king TESDA. Kaya mo po yan, King. Anong pa Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik po, kaya kayong programa at syempre, tamang kwentuhan Kapampangan, kaya ni mo yan, kay Nanong Pata. Natin po sabihan mi di Miss Katampoy Sir Mervin, itang kasantinganan ng mag-training tamo. Siyempre, bukod aparte po, kitang karanasan ta, para experiences tamo. As na po kasanting na ma-update la kung nanula po retang kaya katamong kabaluan kay agrikultura. Na po bulit sabihan ita, gugulutan tamo po itang tradisyon, ang aksanayin taming panam. Pamanana, bulit na po sabihan ita, i-improve tayang po itang makanano tamo, mana naman. I-incorporate tamo po itang balo tamo, ang po itang
asaliksik o bayong saliksik. Kasi po, taglos-taglos po kasing paman niya liksik na ngayon king agrikultura, baka nita pumakapag-adaptan kasi baluta naman, climate change, manaliwa. So dapat itang strategy tapo kayong paman na naman, aliwayang mo naman. At mag-issue yan naman po kanong yung attest ng national certificates kayong agriculture. Ang kasi balo ko niya, Miss Kat, Sir Mervin, ring national certificate pa rin, i-issue lang para karetang bisang mag-abroad or ating mo naman retang lulub ka rin mga rabula kumpanya. Pero minsan, ready po ngayon kakatamong kay Hortelano po niya. Siyempre, lako sila ating sariling gabon. Bisa ala naman po mika makanita. Pero namin po talaga yung purpose na nitang national certification na ito. Kasi assess tala naman po rin, bala ko mag-test lang naman po. Dakala po maging gamit yung NC certificate, pero pintuto na po, bonus siya mo po ito. Kumbaga, diyan po kasi nga liwa, magkandala po talagang gule. Tapos, bala mo advantage siya po ka-relate na atin na pong certification. Kumbaga, itang practice na po, itang subok na po talaga. Advantage siya po ka-rela ito. Sir Marvin, nauuso po yung paghahalaman ngayon, no? Marami tayong plantito at saka yung mga plantitas natin. Ngayon po, usually yung mga ornamental plants, yung mga pandekorasyon sa bahay, yung mga ganyan, nakakaalis ng stress nila. Pero kung gusto naman nila yung mga gulay-gulay, pwede ba, paano, ano yung mabibigay ninyong tips para yung mismo sa bahay nila, sa mga pasulong nilang maliliit, makapagtanim po sila? Posible po ba yun? Opo, posible po yun. No? Pero kung sa mga bahay lang po, ma'am? Mga bahay-bahay lang po. Ang maganda pong gawin dyan, magsimula tayo sa lupa natin gagamitin. Dapat po yung lupa natin gagamitin ay mataba. Saka maraming nutrient kagad. Kasi pag maganda na yung lupa natin gagamitin, automatic na malamang-lamang maganda na rin yung ating halaman kung walang peste. Pero dahil sa bahay lang naman, wala namang peste masyado sa bahay kasi isa-isang halaman lang, ganyan. Yung mga peste po kasi gusto niya yung maramihan eh. Pag mga isa-isa lang, hindi na sila masyadong namemeste doon sa mga paisa-isa, sa mga bakuran. No? Yung organic agriculture production in situ po, yun po yung maganda sa mga bakuran, mga backyard farming. Kasi less input na yung magagamit nila. Gaya po yung sinabi ko, merong halaman, manok, kambing, baboy. Kung sa backyard po tayo, nandun na rin yung gagamitin natin. Yung ipot po ng manok, gagamitin natin dun sa halaman nating tinanim. Yung mga hinarvest po nating mga gulay, pwede natin gawing concoction, ipang-spray din natin dun sa halaman nating tinanim. Tapos, yung mga tira-tira, ipakain natin dun sa alaga nating manok o baboy. Yun po yung maganda sa backyard farming. Dahil po atis sabihin, tawang paman naman niya, agi nakakay makuna. Hello, Nay. Kadalasan po gagamitan ng gabon, kukwaya po kayo tang pisila ba, nitang no ka rin natin pong dapong niya. Sa Tagalog po, yung mga doon nagsusunog, tapos yung tinatanggal niya yung pinagsunugan, kumuha siya ng lupa sa ilalim. Is it true na maganda rin yung lupa, yung makikita doon kung saan sinusunog yung mga basura? Yung sinusunog po? Actually, ngayon, bawal po magsunog. Huwag nyo pong susunogin yung mga basura nyo. Pero kung, kunwari, yung mga pagkakuman nyo na, kunwari, meron kayong ihawan, tapos yung mga pinaglutuan nyo, siyempre may mga uling na ginamit. Yung abo po noon, masustansya po yung kasi potassium, may potassium, phosphorus, may mga minerals po yan. Kaso, maganda po gamitin nyo pag hindi nabasa. Kasi nagli-leach po yung nutrient. Kunwari, may mga nag-iihaw dyan sa kapitbahay nyo na yung mga isaw-isaw natin, yung abo po nun, pwede ho natin ilagay sa halaman. Kaso, hindi po sa lahat ng halaman. Yung ibang halaman lang ho. Kasi pag ginamit natin sa ibang halaman, minsan makakasama pa. I-research lang po natin yung mga pwedeng paggamitan ng ash. Pero yung mga katulad ng mga vegetable na pechay, sa mga bakuran lang naman pechay, ano pa mga tinatanim sa bakuran? Mga talong, yan. Puro ganyan, pwede. Pero pag nagtanim po tayo ng katulad ng patatas, huwag mo nating lalagyan ng mga abo. At saka ito po, yung mga sinunog pong plastic, siyempre hindi po pwede. Yung mga organic na plastic na nasunog. Opo. O ita po niya. Sinabi na pong Sir Mervin na masantikan mo itang abo niya po. Pero ita mo po Manila, bakanta mo po, mika abuta mo. Mas masantik pa mo rin po, correct me if I'm wrong, Ma'am Katrina, masantik pa mo rin po itang kilkulta mo.
Retang nabubulok, ikulkul tamo po, takaigawan tamo pataba. Usuya po itamam ka. Istuya. O ita. Kaya santing na po, retang pumangila, bakang kami kaabutan mo mas masanting po, retang ano nga mag-grill, retang derang-derang ken, anya retang po itang abulay ta masanting ano, karang kaya katamong tanaman. Pero inapuburing sabihan nita, manyilag tamo po, batang kaabun po, dakal po paralan, pero mas masanting pa mo rin, itang patabaing ginamit. Miss Kat, kayong training tamo kayong TESDA, sabi yung pwede naman kayong actual face-to-face, o retang malawot. For example, o kaya matakot, katakot din tao yan kay COVID-19, no, bisa man yung baring aliwakin ba rin, Makanaan naman ng burida online, at kayo naman available online. I-apply niya po itang blended learning ni po na pwede pong mag-online class. Pero masanting din po kasi in actual kasi try na po kung mga gagawan dito pong fertilizer, concoction, makanta po. Wala mas po talaga ito ay actual. Kasi nung online, bala mo rin ang theories mo po yung akakit na aliwa pa mo rin ito. Pero pagkaya naman ma'am, kunwari for example, mag-online lupot ang muntalo, bisala pong muntakin, baka actual na pong akit itang proseso, malyari naman po ba ito? Malyari naman po itong makanta. Oo. Then yung kurso mo tamo nga rin, makanano la po, atin po ba katayong local government units, pwede lang makipag-coordinate nung po ba, nung makanano la munta kayong TESDA? Pwede naman po makipag-coordinate rin po kayo. Since kani pong school me, medyo kilala din naman po. Tsaka mag-offer kami po talagang dakala kainin. Biyaya naman po so kayong agriculture. Maka-focus kayo po kayong agriculture talaga. Atin kami rin pong welding po. At saka heavy equipment. Pero ngayon pong pandemic, mas nag-focus kami po king agriculture. Kasi makasahop yan po ito. Potang, dito po kasing aliwa may graduate kaya kami, may nanaman na po. Ito pong harvest daw. Ito po yung pamanganda po. O kaya ito po yung pamisalida para atin na pong extra income. Kasanting na po pala nita, bala mo po mag-training ka, alin mo para nung wala kayong marakalagabon, pwedeng para kay personal yung pamangailangan. So, retang kaya ang plantito, ang pong plantitas, malyari lang naman po palang makikiyabe baka dito. Galing ta kayong paman na naman karetang ornamental plants, sa po karetang decorative plants na yan, pwede yan naman po pala kanita. Nung burida lang mag-venture lang, karetang kakanan naman na tanaman niya po. Also encourage them po na magkumang training kayo makanya. Dito ang mahilig mana naman. Hanggang kailan po talaga ortelaan mana naman lang po kayo paano bale-balera. Opo, reta pong kartang plantito, ang pong plantitas. Reta pong mana naman kay bale. Buriyo po ba na masanting po ba na ilari na mika training la po kay kalupa na ning bibiyo ngayan hanggang ela po ortilano nung bisa lang po master de yung pamana naman. Tapos na po nung buridang tanang buli na for kaya po family consumption. Opo, pwede naman po kasi in TESDA, gana-gana naman po pwede po king TESDA. Sabi natin po TESDA, abot lahat po. Maski nino po pwedeng mag-enroll as long as willing niya pong mabiyasa. Alay pong pipilinan ng TESDA, basta po bisa kayo willing kayo makabukla iya po yung pasbol na ng TESDA para kaya kayo bakan pa po improve iya pa po yung kaya kayong kasanayan o ita po kaya kayong skills kaya pamana naman po. In kaya po, in lawi po kaya pamana naman ngayon yung pandemya. Mas kaila po ba? Mas masigasigla po ba rin tao? Kasi sabi po nga ating pandemya, kailangan itang food security mababating yan. So, ikit niyo po ba na bala mo linisyalang bagya? Kasi kanita, di ba po, dakala rin kayo. Dakala po ka rin welders, tao po, di ba, dakala rin mumunta kayo, kareta po mag-massage, karalasan po, itang daramdaman ko. Pero hindi po daramdaman ko nalaratang bisang po ang agriculture. Ikikip po ba may naliwang bigla? Yung trend kayo makanita? Opo, halos ngayon po, may kapayari na kami pong 75 students. Inamemoklat kami since pandemic po. Tas super active la po din estudyante kanta bisala po talagang mabiyasa.
Tas ing sasabyan da po, makasaw po karelang yan yung pandemic po. Makarami yung mo po kalwa ti training. At saka pila niyang oras kayong patingapon kasi tayo nga luwatan po ortelano, kailangan da pa pumunta kay kain kay karelang gabon, puta kay mananaman la pa, magdilig la pa mo, puta agad tade pa po adi na oras yung unong bisa lang manigaral, makapila niya po oras yung kailangan ng idake yung pamag-aral at saka makanaan Ing re-require po ning TESDA dati, inyang ala pa pong pandemic, 8 hours siya po. So, whole day ya po talaga and 29 days siya po itang training duration. Ngayon po, mig-extend na mo pong days, tas migdagdag pong oras para yung students po makapag-aral lang ang po detang 25. Ngayon po, commitment ka po kasi po ta mag-enroll ka po kin TESDA. Kailangan po, i-DME pa itang time mo po ang pong itang king everyday nalulog po. Kailangan niya po kita talaga na kahit. So, makanyan, kailangan mo rin po yung dita ka sakripisyo. No pay nga natin po nga parang kaya pong kabalen. Ano man po itang bulitaan para sa kaya mga agrikultura yan o kaya luong bagay. Kailangan po itang sigasig, itang dedikasyon. Baka nita po, masasayang kasi nung mag-training kayo po kayong TESDA niya, bata kayo alamang kayong pusuyo, alamang kayong isip yung gagawan niyo. Sayang po itang panahon. Bibiyade po kasi ni Alibang para itang certificate ka. Kaya nga po ito, given niya, kumbaga kaya niya mo ito katakiki na niya mo itang pamag-training nito. Yung pinaka-importante kinita nga, balo tamo po na mas makasahod kaya katamo pong pamananaman. Sir Marvin, nung lalawan niya po yung ating pong mga tinitrain, sino po ang mas masigasig? Mga bata o yung mga medyo may edad na po nating mga farmers? Ay, yung sa cultural courses, yung mga matanda ho ang parang mas masigasig na yung mga nanay na may anak, yung tatay na may mga anak din, mas masigasig ho sila kahit po walang pasok. Nagtatanong ho sila kung Sir MJ, paano nga ba yung ganito? Nagtatanong ho talaga sila. Tapos pinapakita din po nila yung mga tanim nila, yung mga ganon. Yung mga ginawa nilang sa kanilang bukid, pinapakita din nila sa amin. Mas masigasig po yung yung mga medyo matanda na. O, ayan po. Diyos ko, rin kaya katamo pong ortelano, yung po pa, Bren. Rin kaya katamo pong gabon, taglus-taglus tayo pong, taglus-taglus tayo pong gambulan din, Ang paboritang anak tamo, kahit tala po. Entay sali, kaya tang tala, amuyutan tala, as na po kasanting, yung pamagobra kay gabon. At syempre, kasawa po yung TESDA, malyari tayo pa kung ay improving kaya katang pong kasanayan kaya paman naman. At bago talo pa rin ngaluwang kasanayan na rin, kaya pamagbalik na po ni Nanong Pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Magbalik ya po, hindi kayong kwentuhan Kapampangan, hinanupata, kanya maning mga nugto. Ayan po, hindi katawang po nga, kaya may Justin, mami, paya kanong tinola, ngayon ka orasan na iti. O syempre po, nga bagay tanong kin, manyamaning saboy niya, tinola. Ngayon nga po, hindi ka rin paborito na rin Kapampangan. At balo yung po ba, kaya kayo, paboritong ulam na pong Dr. Jose Rizal, ing tinola. Inyabi na, makakaya, takaniyak ang punto kay tinola. Kawuli ko kaniniya, kung magpanin ang tinola yung ulap, makanta. Huwag nga na ako, kasalungsungan na mag-modular learning na, pangaralan mo rin kayang modules. Pagpakanak ko ng pakanan tinola, bakanta, kaluban ng Dr. Jose Rizal, talino niya naman. At siyempre po, kaya talo pang murin po kaya katamong kwentuhan, irin kaya pong test, na katamong trainers ay Miss Kat at Mr. Mervin. Miss Kat, sa banggit yung pinandin, dakal tamo training, retang bayong technology, tuturo tala ka rin kaya katamong pong farmers na po. Retang machines, kailangan tamong ituro ka rin, baluda. At yung tamo po, kayong test na, punta kayo operate na labareta. Retang po, for example, retang halimaw wausan da, di ba tinta pong wausan na halimaw, retang pong equipment. At yung kayo kareta kayong test da, tapos turuanan nyo lang pong gumamit kareta. Opo, audio po. Miss Kat? Opo yan. Kailangan po, Miss Kat, kailangan daw po kasi nga malde. Atin po, Ken. Opo, medyo may kaka-problema yan kung bagya kay nga signal din kaya katamo po nga katalamitam ne po. Miss Kat, medyo ayusan tayo kung bagya nga signal tayo kasi as na po ka-interesting yung topic kay ni. Murida po nga balo rin hortelano na bisang mag-operate ka rin yung equipment tamo nung makanalo mabiyasa. At kayo pong training, kaya may po kayong training ita. Miss Kat? Opo, at kami pong training kareta, ita pong FFS, itang Farmer Field School po, itang Kimpale. Ita po atin niya po talaga na day na makakay po kareng machineries po, kareng gagamitan po, king tama na naman. Muli sabihin ma'am, actually yung idala kayong field at siya karinitang equipment. For example, itang pag-till, itang pang-gambul-gambul. Gamit din po. I-drive. Di ba? Tingnan nila pong driver din. Nalala mo po, retang equipment. Part niya po nitang training da po ita, king pale po. Ita pong FFS po. Opo. Nalala mo po retang equipment ka rin. Equipment. Oo. Yung rice picker, rice tractor, hand tractor, four-wheel tractor, meron din po combine harvester, ano pa? Drum seeder, kasama din sa equipment yun. Ayun po, mga ganun po. At Marvin, alam niyo i-operate yung mga yun? Transplanter, kasama din po. Alam niyo rin i-operate yung mga yun? Ay, hindi po. Pero maalam din po yung hand tractor lang. So, sino po yung sa kanila? Sino po yung nagtitrain sa kanila ng actual? Ay, mga sa machinery po, yung operator po talaga ang nag-handle. Kasi parang kasama po yun sa OHS na yung sa safety po na talagang yung operator po talaga ang mag-handle nung kasi bawat machine may operator po talaga siya. Bali, nag-a-assist lang po sa mga estudyante, pero yung estudyante po hindi po sila iiwanan na mag-operate ng mga machine. Parang assist lang para malaman lang nila kung paano para pagdating ng panahon makakuha sila ng ganung equipment. Maalam silang gumamit. Ganun po, ma'am. Miss Kat, atin po bang pumunta kayong, kasi kayo halimang bansa, mangwala po talagang sa tamong farm laborers din eh. Dahil po rin ang i-issuehan tamong NC1 and NC2. Dakal po ba, kukuha ka rin ang certificate at mention na po kayo, sasabi na po kayo na isa lang manaliwang balen, manaliwang bansa, baka nita ka rin na po makipag-upla. Opo, atin pong mag-aral po din na in purpose na po itong king tamag-obrada po king alawang bansa o kaya po requirement ya po king obrada. Talagang kailangan din po kalupa na po nita king welding.
Dakal po talaga na bisang mabiyasa, tas gamitan din rin po king obra. Oo. Bali po, minsan din makanyan, Miss Kat, syempre pagkalungkutan tamo mo rin po na rin kaya katampong kabalin ko palang skills makanyan net, improve date ang sarili, dapat kayo po gamitan darugo kay nga aliwang bansa, po, aliwang balen, pero sana itang pami katago na makanita mababiyas sa tamo, una tayo po siguro itang kaya katamong lugar, lalo na po rin kaya katamong farmers, ay Diyos ko po, kayong panahon na ini, kailangan dako po ba kanita hanggang nanuman dala ng pagsubok ng pandemya, balo tampong ng Pilipino, ela po darano, kaya katampong pamilya, atin la pong kakanan. Atin kaya kayo pong training, gagawa na yan. Ayan po, ayan po, para kaya kayo nun, para po, karen tao pa kanan nyo, karen tao pong makinabang, karen bunga da rin kaya kayong pamagpagal. At syempre po, nung interesado kayo po na magyasa, mas improve yun kaya kayong sarili, ayan po, Chief po Ma'am Kat, po Sir Mervin, pasibay po ma'am, nanula po lahat ang requirements tao para karen na pong visa na makiabi pong training. Karen na pong visa ang Lungkeng Agriculture Training Style po. In requirements mo po kanya pong school, pero atin kami pong registration form, kaya hindi sa pong mag-enroll, pwede la pin pong mag-message ketang page or pwede la pong mag-visit kanyang farm para akit din rin po. Wapin po na itang nakul niya po kasi ni school yo, Miss Kat. In San Isidro Santa Ana ya po located in yung school po. Pero dakal kayo po school, karang niya yaliwang part of Pampanga. Ini mo po yung school, pero atin din pong aliwang school na mag-offer ka rin pong courses na atin kami rin. Dakal la po. Kaya kung bisala po talagang mag-aral, dakal po mag-offer po. O kung dakal tamo po partners na po. Parang hindi po ba, siyempre meron din pong consideration na darekay na atin niya pong bayan. Hindi po, lalo na po itang RCEP na po, itang karing farmers. Yung sa mga po. May bayad po ba? Ing pa mag-training po kani free mo po, alala pong bayaran. Tas ing scholarship po, atin na pong allowance ding aliwa po na ma-qualify katang scholarship. Ita po kay RCEP, itang kay karing tatanang pale, mas priority tala po ba rin? Miss Kat? Sir Mervin, yung sa RCEP. Priority. Oh. Yung mas priority po ang RCEP. Ako, mas priority po yung RCEP kasi yung presidente po natin nagbaba ng bagong yung project na mataas yung pondo nila. Nakalimutan ko yung pondo, mga 10 billion yata yun. Kailangan ubusin yung project, yung pondo sa isang taon. Hindi ko na po alam kung anong nangyari. Basta ang priority po yung RCEP kasi palay, gawa po ng rice tarification law na pakikipagkompetensya po tayo sa mga imports na galing sa ibang bansa, yung mga palay sa ibang bansa. Kaya ini-encourage po yung mga rice farmers, yung rice farmers lang po kasi yung pwedeng pumasok sa RCEP na pumasok sa RCEP natin sa FFS Rice. Ito pong RCEP manuan da, yapin po itang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ini po yapin po itang taripa, iba tamo po, dahil paul na po retang may maglubla po retang abyas, kaya niyayaliwang bansa po, linubla po kaya katamo, itang imported rice, may maila pong tax din, yapin po itang linub kayong RCEP. At ito pong RCEP ay ito, magkaulagaya po nga 10 billion pesos, ito po, pinarti-partide po ito, at kaya ba may itong part na po nitang 10 billion pesos ay ito, siya po para kayong training na rin magsasakane po. Niya po kayo po, karen tatang-tampong ortelano, karen kaya kayong anak. Mag-training kayo po, libriya po ita, babiyan po ni gobyerno. Tayo po paboren na ita pong pamagsakripisyo tamo, ita pong misakripisyo tamo pauli na po ning mulang pale. I-grab tayo po ita, kasi po umiapektuan tamo kay rice tarification law. Kailangan itang training ay i-grab tayo, baka nita makapag-compete tamo, baka nita po karen daratang panahon na mitas in production tamo, itang mitas in production, baba yung production cost. At ini po ang training ngayon, masanting niya po niya Sir Mervin. Sir Mervin, kung titingnan niyo po yung mga natin, marami pa po ba dapat malaman talaga ng mga magsasaka natin ukol sa tamang pagtatanim ng palay? In what area po? What area ang kailangan?
Ay pagdating po sa pagpapalay ho, marami pa po talagang kailangan matutunan yung mga magsasaka. Kasi kahit yung mga eksperto na ho, ng mga nag-research na, marami pa ho silang nadidiskubre na mga bagong pamamaraan. Pero doon po, Kagaya ng ano po, kasi siyempre sasabihin na ano pa kaya dapat kong abalo? Ano pong, for example, ano pa po yung kailangan nilang matutukan? katulad po sabay-sabay na magtanim kasi kailangan daw po halos sabay-sabay magtanim para yung peste ng palay ay nadidivide. Kaso hindi naman po limitado sa pag-aaral na kasi na magsasaka kasi kahit gusto nilang gawin yon, halos imposibleng gawin kasi may limitado. Kunwari patubig natin limitado, yung mga maglilipat tanim, yung mga trabahador limitado din, kaya halos sa medyo kailangan pang improve, medyo matagal pa ho yan yung mga pag-training na ganyan po ako. Opo, akakwate po Sir Mervin, bala mo po itang skills na burida pong i-improve din kaya katamo Ortelano, kailangan tapatan po ng gobyerno itang masanting panganum, retang kung nano pa po itang retang abietamo pong ayuda, retang hybrid, abietamo po karela. Kailangan ba kanita po naman po masaya po, mag-training na po rin kaya katamo Ortelano, puta kay ita naman pong reta naman pong inputs niya medyo magkulangan la karina dapat po isabeta mo po ita bakanta po rin Ortelano tamo na mas maging la pong masigasig ting karelang training kayong pamana naman baitan po mayari Miss Kat, please sabihin niyo pong pasibayo na makanano lang makapag training kaya kayo rin kaya katamo pong interesado kayo ng current culture courses tamo. Dito pong gusto mag-enroll, pwede ko pong mag-message king Facebook page ni po, St. Isidore the Farmer Learning Center. Pwede kayo rin pong mag-text king 0905-885-9417 para mag-inquire po. Okay. Po, dakal salamat Miss Kat. Thank you po Sir Mervin. Ayaw po lalakwan din farmers, iyo po susukuan, kailangan da kayo po rin kaya katamong Ortelano at syempre po rin Ortelano, iyo po susukuan din kaya kayong gabon, kailangan da kayo po, igami pong mamasa kaya kayo, karen kaya kayo pong pagpagalan, karen kaya kayo pong pupun. Igami po, saludo kami po karen kaya katamong Ortelano. Dakal pong salamat kaya kayo at karen kaya katamong representative from TESDA, dakal salamat po kaya kayo. At yan po, sana po hanggang ating pong pandemya, etang po kakalingwan ng agrikultura, kaya katamong bansa, kailangan tayo po improve. Makanita po itang food security. Kaya po mababating at secured la po ng Pilipino. Uling rin Pilipino po, rin Ortelano po, masipag lang tao rin. Itang po, dumanok basta yung gobyerno, susuportahan nila, at itang naman po, masigasing tao. Dakal pong salamat kaya kayong oras at dinakit kaya kami, baka kakwentuhan nyo kami po tungkol kayong gabon, tungkol kayong agrikultura. Dakatan po kung pagkwentuhan kayong nanupatanya, lagi kayo pong pumutok kami. Alas 12 na po ng ugto. Aldo Doyan, Lunes hanggang Biyernes. Masibay kayo lagyan ng Jody Mercado at Nicola Tenson. Ako po, Jana Lumbang, Parungaw. 77 days na po, baling Pasko. Kung kabalayan, nakalasalamat.